Isa pang paalala ng mga otoridad, mag-ingat ngayong malapit na ulit ang buwan ng mga puso. Mas nakaka-heartbroken daw kasi ang mass scam gaya ng nangyari sa isang aktor sa Singapore na naloko ng Pinay na nakilala niya online. Magbabalita si Gerard de la Peña. Sa susunod na buwan pa sana magbabakasyon sa Pilipinas ang Singaporean actor na si Lawrence Pang. Pero napaaga siya para ireklamo ang Pinay na nang-scam sa kanya sa isang dating site. I went online to search for a suitable candidate, if I may call it. And I found a few, but this is the only one who responded to me. All right? And I made it quite clear that, I'm strictly here for holiday, and I want a companionship to sort of bring me around and all that. Along the way, it got flirty, While we were chatting, got flirty. I said, wow, this girl is flirting with me. And I felt my ego was boosted. Dito na raw siya inalok na nagpakilalang Maika na mag-invest sa isang online store. 10% daw ang kita sa bawat produktong maibebenta. Mula $1,000, umabot daw sa $35,000 o halos 2 milyong piso ang na-invest niya. The way I looked at it, it was so professional, like any other professional online company, they will ask for your KYC, know your customer thing. They need my ID to show that I'm a real person. They need my address, my residential address, everything. It was so professional. Pero nagtaka na siya nang sabihan na hindi niya basta-basta mawi-withdraw ang pera dahil bawal daw ang may outstanding purchase. Kaya dali-dali na siya lumapit sa tanggapan ni Senator Raffy Tulfo sa Wanted sa radyo. Nagpatulong siya magsampa ng kaso sa PNP Anti-Cybercrime Group. How do you feel about this whole situation? Terrible. Terrible. I have lost my integrity. I have lost my... I'm a church member, And to be caught in something like this is unforgivable. Ayon naman sa CICC, 2 foreigners ang lumapit sa kanila nitong Disyembre matapos umanong mabiktima ng love scam. At heto, may mga Pilipino rin palang biktima. Gaya ni Julie, di niya tunay na pangalan. Bagot daw siya sa trabaho nang makatsat ang nagpakilalang sundalong Norwegian. Pero bigla itong nanghingi ng 20,000 pesos na gagamitin daw para ma-access ang kanyang bank account. Siyempre man pogi. Tatawagin kang babe, hindi ko naman po naranasan yun eh. Sabi niya, yung bank account daw niya na hold. Kailangan ko daw magpadala ng ganitong halaga sa kanya para ma-open. Sabi ng amo ko, ay wag kang magbibigay ng kahit ano. Kaya doon po ako na scammer siya. Tapos yung time na yun, blinak ko na po siya. Ayon sa CICC, umaabot sa 15 kaso kada araw ang nagre-report noong 2023 at 2024, lalo na kapag papalapit ang Pebrero. And they know highly vulnerable tayo. And they know ang Pilipino masipag magtrabaho kaya maraming ipon. Kaya tinatarget tayo. Siguradong sa mga dating apps ang takbo ng maraming mga single lalo't papalapit na ang buwan ng mga puso. Hindi naman talaga masama pero merong mga dapat pag-ingatan para makaiwas sa scam. Para maiwasang ma-scam, dapat X na sa mga red flags na ito na inilista ng Scamwatch PH. Masyadong maganda o pogi ang profile picture, walang verification symbol, walang social media account, ayaw makipag-video call o makipagkita, at lalo na kapag humihingi na ng pera. Payo rin ng CICC, iwasan muna ang messaging apps gaya ng WhatsApp at Telegram kung saan na ire-report ang bulto ng mga kaso. Para sa 1PH, Gerard de la Peña, News 5.